Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. So ito yung mga kwarto. Buksan mo sir, buksan mo sir. Si babaw mo sir. Ano to? Mga kwarto niya sir. Mario Saliga. Dito mo makikita ang kalupitan na ewan ko kung magagalit ka o baka sa may-ari maganda na to. Pero pag nakikita mo makakawa ka, parang mga manok nang ilagay sa... Ito yung mga tipong bahay ng aso eh. Ang sariling kwarto yung mga pobreng manggagawa na tamang minor de edad. Kasya lang yung papasok sa loob na may kunting hangin. Ito, kumusta naman nagtulog mo dyan? Ano mo sa akin? Paano mo nagtulog? Kaya sabi nga, pasok natin. Gusto ko lang makita. Pasok. Wow. Paano kapag natutulog yun eh? Kawawa ka naman. Ito. Ito yung mga kwarto na higaan nila, kawawa naman. Ito ritong isa. Ito namang isa. Sariling mga doon sa itaas. Nakakaawa. Pilit akong lumalayo dahil nakikita ko yung mga incheck na may-ari parang lumalapit. Alam ko na anong gagawin. Sigurado makikiusap. Kaya nga trinabaho para hindi magawang mapakiusapan. Lapit ng lapit, layo naman ako ng layo. Ito ang mga video footages sa isinagawang rescue operation ng Bitag sa mga minor de edad na nagtatrabaho sa isang illegal at tagong garment factory sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Lugar na kung saan pataasan ng mga bakod, palakihan ng mga bahay na protektado ng mga closed-circuit TV monitor at ang mga residente, mga angat sa buhay. Hindi mo akalain na sa lugar na ito matatagpuan na mga itinatagong stay-in na mga minor de edad na kabataang promdi. Tahimik lang silang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Tulog lang ang pahinga, mga edad 14 hanggang 17 anyos na mga batang babae at lalaki na nirecruit pa mula sa lalawigan ng Bicol at Camarines. Nabunyag ang itinatagong lihim na may tuturing trafficking of minors, child labor at child abuse sa paggawaang ito dahil sa isang tipster na lumapit sa Bitag. Anong klaseng factory ito? Garment po. Saan pa ito makita mo? Sa dyan lang po sa may Santo Domingo. Sa Lapitan. Lapitan sa Domingo. Ito, malaking building to, mataas. Mataas po. Mataas yung gate nila na halos bubong lang nakikita ng bahay ng amo nila. Tapos sa likod po, doon po yung garment. Correct, garment. Karamihan sa mga nagtatrabaho doon, mga bata. Marami po sir mga bata eh. Pero sa nirereklamo nila dahil yung kahit alas 12 ng gabi, nagtatrabaho pa rin sila, wala namang bayad yung... Kahit alas 12 na ng gabi, nagtatrabaho, walang bayad ng overtime. Ilang taon yung mga nagtatrabaho? Marami po sila, siguro mga 30 katao po dyan. Mga ilang taon to? Karamihan sila. May 13, 14, Ganun? Lalaki, babae? lalaki, babae po. Yan nga po, hindi nga po sila makalabas-labas daw kahit linggo. Trabaho pa rin sila kahit linggo. Nakita mo yung mga tulugan ng mga bata? Sir, maliliit lang po. Halos di nga po sila makakilos pag nakahiga sila doon kasi sa marami po sila maliit lang po yung pinanong kwarto nila. Gano'ng kalaki? Siguro mga ganyan lang sir, nasa sakto lang yung tao pag higa doon. Tabi-tabi sila. May division lang sila. Tabi sila. Paano yung mga halo-halo ng babae lalaki? Hindi, sa kabilaan po sir, yung sa mga babae, parang nakahiliran din sila gano'n, mga
division lang. Ito po yung pinakakwarto nila. Okay, magsasagawa ngayon ng bitag ng surveillance. Mamanmanan, sisilipin namin yung pagawaan daw. Ito naman ay garments. Ayon doon sa nagrereklamo sa amin, nakita niya mismo na yung mga nagtatrabaho roon, mga minor de edad, 13, 14 pataas, galing probinsya, stay in. Hindi pwedeng lumabas, maliban lamang pag bumili ng pagkain, ulam. Maliban doon sa mababang pasahod, yung overtime hanggang madaling araw, nagtatrabaho. May mga nagre-reklamo rin daw, ayon doon sa asset, na iba ro nahihirapan ng trabaho dahil di sila pinapalabas. Parang ang dating, kinulong mo sa loob. Kung talagang susuriin yung kaso nila, yung sinasabing trafficking of minors mula sa probinsya, dinala mo sa Maynila, pinangakuan mo na gaganda ang buhay, pagkatapos pagtatrabahuin mo ng hindi tama sa oras, mababa ang sahod, tapos kinukulong mo roon. Hindi naman sa kinukulong, kundi nilagay mo doon sa isang lugar para magtrabaho. Kaso mga minor de edad to, mahihirap, at ang pasahod ay 1,500 a month. So, importanteng masigilip muna para magawang hakbang, dahil dito, sa amin, hindi na ito yung mga employing of minors, kundi trafficking of minors na stay in, na kinuha mo sa probinsya, pinangakuan mo, pagkatapos, masahol naman ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Kaya ito ngayon susilipin ng bitag. Saan parte? Okay, ito na. So, saan parteng kanan? Itong pulang gate. Itong pulang gate. Ba, residential to. Yan. Saan ang likod niya? Doon sa kabila. Sa Teresa's to. Ano ba to? Tingnan muna natin, ikutan natin. Kuha ka lang. So, nadaanan namin, mukhang di mo sukat akalain sa lugar na to. Residential area ang dating. Pero, bahay talaga, malaki. Gate niya malaki. Hindi ka mag-iisip na doon sa lugar niya nakatira yung mga bata. Dito kaya tagos dito sa kabila to? Meron din? Wala. Doon lang talagang daanan. Residential to kita na yung target sa isang pasada pa. Saan lugar? Dito ba? Sa kabila pa? Ito sa Dapitan National Street. Yan pulang gate na yan, Mitcha. The red gate. Ito yung red gate. Itong red gate na to. Okay, red gate lang Subukan na ngayon ng bitag paggamit ng undercover para masigilip sa loob nitong pinag-iinalaan naming pagawaan, subalit sa loob ng isang residential area. Dito kahapon namin na surveillance, subalit lumalabas na parang bahay lang. Ngayon magtatalaga kami ng aming undercover bitag para mapasok sa loob at makita yung mga sinasabing minor de edad na nagtatrabaho sa loob. At yung sinasabi namin dito galing probinsya, dinadala dito na stay in, at posibleng trafficking of minor, depende na sa mag-analyze nito ng law enforcer. Yung mga bata nakakulong doon, tatrabaho, hindi makalabas. So, ano man ang makita ng ating undercover, yan ang magiging basihan sa malakihang operasyon na gagawin ng bitag kasama mga law enforcers at yung mga kinaukulan sa issue nito. Sa nakita namin, ang estilo pala nila, wala naman silang gwardya, merong nakamotor yung kabang sa gate. Sino man papasok doon, parang yun ang sinasabing smuggler nila. So ikutan natin kung nakapasok na yung subject. Dahil undercover yung ginagawa ng bitag, hindi na namin sasabihin kung paano namin pinasok. Kaya lang nakita na namin estilo ng
bahay o kumpanya to. Itsura naman bahay, pero nandun yung sinasabing pagawaan. Pagpasok ng bitag undercover sa garment factory, ito ang bumulaga sa amin. Pagmasdan, mga minor de edad na bata, walang humpay ang pananahi. Napitikan mo? Napitikan ko sir, yung mga bata nasa sulok, Ano ginagawa? nananahi. Ilang mga tao? Masa mga katoksikin si mga ganun sir. May katabi nga ako sir, ganit probinsya pa eh. Narating Ano ginawa? maitim ko lang yung report. Ngayon, nasa sulok lang dahil hindi marunong yung mga samayan, yung bagay lada. Tapos binibigyan nila ng pagkain doon sa butas. Sa butas? So, inaabot yung kanin. Tapos nagluluto sila, may putis ako sir, nagluluto. Nagkuha sila ng kahoy. Pinag-aralan ng bitag ang nakuhang surveillance video. Pwede mo na kunan yung kanilang quarters kung saan natulog. Matitim sir eh, nakuha ko na yung kwarto-kwarto.